Yo! Alright, mga ka-plastic. At meron tayong special guest, mga ka-plastic. Ito si Miming, ha? At malapit tayo sa mga cat lover. Mga cat lover. Pero hindi yan ang tatalakayin natin, mga ka-plastic. It's all about kay Bea Alonzo, mga ka-plastic. At isa na doon sa mga dahilan na bakit daw naghiwalay yung dalawa na si Dominic. Ano bang pangalan nun? Dominic Dom. Ano ko, Dominic ang nakalagay dito. At breaking news, no? Magba-Valentine's po ay hiwalay na sila. So panoorin natin yung mga chismis ng ibang mga vlogger kung bakit naghiwalay sila. Panoorin natin. Due to her hectic schedule, Bea Alonzo admits she does not yet have specific arrangements for her wedding to Dominic Roque. Bea Alonzo stated that because she... Ayun, ang dahilan daw, mga ka-plastic, ay hectic sila sa kanilang mga trabaho. Parang may katulad silang artista sa Hollywood. I-comment down below ninyo, mga ka-plastic, kung sino man yun. At hindi ko alam kung dahilan lang ba busy sila sa trabaho. Parang napakaliit na bagay, no? Maraming naman dyan na ordinaryong Pilipino na busy din sa trabaho. Pero ang daming leave niyan eh. Maraming vacation leave ng mga artista. Kapag wala silang project, di ba? Wala di maraming vacation yan. Parang kalokohan yun, mga ka-plastic. Na due to hectic schedule ng bawat isa. Hindi kayo, dahil hindi maset yung kasal. Di ba? And her fiancé Dominic Roque are still rather busy with their separate schedules. They do not yet have any firm preparations for their wedding. The One More Chance actress was questioned about their wedding's specific date and guest list on Thursday, February 1st, during a product launch. She replied that nothing had been finalized yet. Wala pa, we haven't actually... Ngayon, wala pa daw, mga ka-plastic. Pero sabi, February 1 po yung kanilang wedding. Para wala pa talagang confirmation kung talagang sila ay kakasal. Gawa nga ng busy nga sila parehas, di ba? Pero kalokohan yun, mga ka-plastic. Kahit sino naman mahahanapan ng paraan, di ba? Kung gusto nyo mag-live, pwede naman mag-live, di ba, mga ka-plastic? Wala tayong magagawa. Prepared anything yet, so I can't tell you, she remarked. However, Alonzo pointed out that while she and Roque manage their respective work schedules, the planning is still under progress. We're making progress, but we're also incredibly busy. I am going to begin a teleseries. I can't yet tell you which of the many projects I have planned for this year, the actress said. When asked about their house's building, the Capuzzo actress replied that people will find out when she posted about it. Wala pa rin, I said. Since I posted on Instagram and followed them there, I think that they are more real than I am, she remarked. When Roque first talked about the wedding plans last month, she said that Alonzo was more involved in the planning and that the godparent list was still being completed, but that Daniel Padilla, Catherine Bernardo's ex-boyfriend, would not be on it. The four sisters and a wedding star revealed that Roque is the one who usually has something planned for special events as Valentine's Day draws near, adding that they would most likely be... Ayun, may ilang ulit na palang pinaplano yung kanilang kasal, pero hindi matuloy-tuloy nga. Gawa ng marami silang trabaho, inaasikaso. So tingnan natin yung iba pang mga kanilang hiwalayan. Tingnan natin yung link. Sabi kasi sa ABS-CBN, mga ka-plastic, Dominic Roque shares prep for wedding with Bea Alonzo. Yan. According to Roque, Alonzo is top of the preparation for the wedding that's slated the second half of 2024. He also confirmed that the venue is destination wedding. It will be out of the country. So, ibang bansa pala mangyayari. I think naman sa lahat na mas hands-on na mga babae, kasi nagtanong na rin ako sa mga kaibigan ko sa mga lalaki. Kasi minsan di ba para sa nangasar yung mga babae kapag walang pakialam yung mga lalaki. Pero actually hindi naman sa ganun. And then yung mga kaibigan kong kinasal, mas ganun din sila mas hands-on yung mga babae. Basta may alak, okay na, he added. Roque said his input to big day are always on the table. As for the principal sponsors of Ninong and Ninangs, hindi pa kompleto.
Ang tagal ng preparasyon, hindi pa kumpleto yung mga ninong at ninang. In the past, Roque admitted he has had a crush on Alonso since they first met in 2016. Tagal-tagal na, 2016 pala nangyari. Back then, Alonso thought Roque was too young for her. Kasi matanda si Bea Alonso, di amak din. Higit 35 na po. They remained friends. They first met, it was not until latter part of 2019. During their trip to Japan, when began seeing Roque in the different light. In April 2021, Alonso has confirmed that she's dating Roque, actress. 2021. The actress announced her engagement to Roque in 2023. Di ba nag-engage na sila noong 2023? Last year lang yan, ha? Tapos hiwalay na sila. Yun. Yan lang. Baga, kumpirmado na po na hiwalay na po sila. So, wala na tayong magagawa doon. Yan ang kanilang, sabi nga dito sa GMA Network Entertainment. Okay. Medyo hindi siya maka-full screen. Okay. Sabi kasi ni Boy Albonda, mga ka-plastic, as we talk today, yes, hiwalay na po si Dominic at saka Bea, kumpirmado ni Boy. Sabi pa niya, kung tama po ang aking source, Bea, sinahuli niya ang engagement ring. Dagdag pa ni Boy, mula sa araw ng kanyang good source, na nag-uusap pang muli sila Bea at Dominic para subukang maintindihan ang isa't isa. At sinabing they are going through a rough patch. Di ba? Parang wala na. No? Dagdag din ni Boy ay wala nang nakakapagsabi kung magkakabalikan pa sila. Ngunit sa dasal lang niya para sa kanila ay may God grant din the best for them. Ayun. Kinumpirma na nga ni Boy Albonda na talagang hindi na sila magkakabalikan ni Bea Alonso. Si Dominic Roque. Kaya yun. Di ba? Nasa kanila na lahat, mga ka-plastic, mayaman na sila, no? Pero hindi na na-expect na kahit mayaman sila, hindi rin perfectly ang relationship, di ba? Even maraming mga babae na ordinaryo na nangangarap na magkaroon ng asawa na pogi at mayaman. Pero tingnan nyo naman, di ba? Pares silang mayaman. Wala nang problema. Secured na ang kanilang kinabukasan. Pero hindi rin nagkiklik ang kanilang relationship kahit na nag-engage na yung dalawa, di ba? Kasal na lang ang kulang, ninong at ninang, venue, at kung saan-saan pang mga keme-keme na yan. Pero in the end of the day, hindi pa rin sila naging forever. Hindi ko alam kung si Bea Alonso may problema, pero palagay ko, kasi ang dami na rin yung nakarelasyon pero hindi rin nag-click. Ang dami ng mga artista na busy rin sa mga projects nila, di ba? Bakit naman nagawa ng paraan, di ba? Well, si Marian Rivera, di ba? Nagawa ng paraan nila na may kasal sila. Nabigyan lang naman ng konting leave, di ba? Kahit mga 2 buwan, o di ba? Sapat na yun para ma-iset na yung mga venue, mga kamag-anak, yung mga ninong at ninang, di ba? Yung mga dadayo sa kasal, di ba? Mga gastusin, di ba? Pero ganun pa man, kung ayaw, may dahilan. Di ba? Kung gusto, may paraan. Hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing, ang mga plastic ay matagal babulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Con with commentary video ng video live stream. Signing up. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.